Sa Book of Ezekiel, chapter 1, verse 4, binanggit ng propeta ang metal na bagay na kung susuriing mabuti ay sinasabing isang UFO. Hello guys, kumusta kayo? Ang bidyong pag-uusapan natin today ay maaaring sensitibo at ilan sa babanggitin ko ay pansarili ko lamang na opinion. Ang opinion ko ay maaaring iba sa opinion mo at sana ay magkaroon tayo ng healthy discussion sa comment section. Sa kasalukuyang panahon ay malayo nang narating ng teknolohiya. Halos lahat nagagawa na ng siyensya, maging matataas na istruktura, sasakyang panglupa at panghimpapawid. Naging komportable ng pamumuhay ng mga tao dahil dito. Ngunit kahit modernong panahon na ay hindi pa rin mawawala ang ilang mga bagay na hindi maipaliwanag. Isa na nga dito ang UFO o Unidentified Flying Object. Pag binanggit nga ang UFO, ay unang-una agad nating maiisip ang sikat na Area 51 na sikat pagdating sa usaping extraterrestrial. Pero maniniwala ka ba na noong panahong hindi pa pinapanganak si Kristo ay nabanggit na sa libro ng propetang si Ezekiel na may nakita itong metal na bagay mula sa kalangitan. Isang bagay na lumulutang at may hahambing sa isang UFO. Bago tayo pumunta sa nasabing kasulatan ay kilalanin muna natin si Ezekiel. Si Ezekiel ay isang Hebrew prophet na sinasabing pinanganak noon pang 622 BC o before Christ. Ang kanyang ama ay si Buzi, isang pari. Ang propeta ay nagkaroon ng propesiya na mawawasak ang Jerusalem at ang templo nito. Bagamat noong mga panahong iyon ay walang naniwala sa propeta. Ang propesiya ngang iyon ay nagkatotoo noong 589 hanggang 587 BC. Ang pangyayaring ito ay kilala sa tawag na Siege of Jerusalem. Isa nga bang UFO ang nakita ni Ezekiel sa nasabing libro? Ayon nga sa chapter 1 verse 4 ng Book of Ezekiel ay ganito ang sinabi ng propeta. Brother DK, basa. At ako'y tumingin, at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan, na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot, at mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Nabanggit din ng propeta ang apat na nilalang na may apat na ulo at apat na pakpak. Ang mga nilalang ay nahahawig daw sa isang tao, at ito ay pumapalibot sa nasabing metal na bagay. Basahin pa natin. At mula sa gitna, niyaoy nanggaling ang kahawig ng apat na nilalang na may buhay, at ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao, at bawat isa ay may apat na mukha, at bawat isa sa kanila ay may apat na pakpak. Dagdag pa ng propeta, may nakita pa itong gulong nakatabi ng mga nilalang. Sabi sa verse 15, samantalang ang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay. Narito ang isang gulong sa lupa sa siping ng mga nilalang na may buhay, sa bawat isa ng apat na mukha ng mga yaon. Ang anyo daw umano ng gulong ayon sa verse 16 ay parang isang gulong sa loob ng gulong. Magpatuloy tayo. Ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari ay parang kulay ng berilyo, at ang apat na yaon ay may isang anyo, at ang kanilang anyo at ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Kung literal nating iintindihin ay ganito kaya ang tinutukoy ni Ezekiel? Ayon sa dating NASA engineer na si Joseph Blumrich na may akda ng librong The Spaceships of Ezekiel, bago pa niya gawin ang libro ay hindi ito naniniwala na UFO nga ang nakita ni Ezekiel. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri sa libro ng propeta ay nakumbinsi siya na UFO nga nakita ni Ezekiel. Ang interpretasyon ni Blumrich sa nasabing gulong ay maaaring katulad ng isang omnidirectional wheel. Ang libro ni Blumrich ay detalyadong ipinaliwanag ang mga nakita ng propeta, maging ang itsura at kulay ng spaceship. Dagdag pa ng writer, ang mga nilalang na nakita ni Ezekiel ay maaaring nanggaling sa future, at binanggit ng mga ito sa propeta ang mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Ngunit saad ng American writer na si Jerome Clark, naging creative lang umano si Blumrich sa pag-interpreta sa sinabi ng propeta. UFO nga kaya nakita ni Ezekiel? Ang nakita nga kaya ng propeta ay sasakyan mula pa sa ibang planeta? O nanggaling pa sa hinaharap? Well, sa opinion ko naman, ang Biblia ay puno ng metaphor at karamihan ng nakasulat dito ay hindi dapat literal na iniintindi. Bagamat marami pa rin mga bagay na hindi may paliwanag,
ay hinding-hindi pa rin magbabago na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan.